Maayong hapon, magandang hapon sa ating lahat. Ito na po ang ating latest weather update ngayong araw. Para po sa ating sama ng panahon, wala naman po tayong nakikita sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala pong bagyo. Pero ito nga pong si Bagyong Goryo ay nakalabas na po ng ating PAR at nandyan na po sa may South China area. At mas humina pa nga po ito bilang isang tropical depression category at ngayon ay tinatawag natin itong Tropical Depression Podul. So wala na po itong dalang ulan sa buong Pilipinas, ngunit magdadala pa rin po ito ng katamtamang pag-alon dyan po sa may Northern Luzon area. Pero po ang magdadala ng mga pag-ulan dito sa buong Pilipinas ay itong southwest monsoon pa rin po o habagat. Simula po dito sa may Central Luzon area, kabilang na po ang Aurora at Quirino, pati na rin po sa may Metro Manila, sa may Southern Luzon, sa may Calabarzon, Mimaropa area, pati na din po sa kabuuan ng Visayas, ay asahan po natin ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Aside po doon, dito din po sa may Mindanao area, kasama na po ang Zamboanga Peninsula, dito din po sa may Barm, Northern Mindanao at sa Caraga, sila din po ay makakaranas ng maulap na panahon dahil pa rin po dito sa southwest monsoon. Kaya't magdala po tayo ng mga payong panangga po sa mga pag-ulan dahil po dito sa habagat. Kaya't mag-ingat po tayo sa mga na-mention ko po na lugar. Pero sa ibang bahagi naman po ng ating bansa, asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawiri. Aside po dito sa southwest monsoon, meron po tayong binabantayang mga cloud clusters o mga pulu-pulong mga kaulapan dito po sa may West Philippine Sea, pati na rin po sa may Philippine Sea. So itong dalawang mga cloud clusters na ito po yung ating na-forecast gamit po ang ating Tropical Cyclone Threat Potential Forecast. So ito po yung number 1. At ito po yung number 2 sa ating Tropical Cyclone Threat of Potential Forecast. Posible po ito maging low pressure area sa loob po ng 48 hours, kaya mag-antabay po tayo sa mga updates galing dito sa Pag-asa. Kasi naman po sa ating forecast, nasa low chance pa naman po ito na mag-develop bilang isang bagyo. Para naman po sa ating forecast para bukas, asahan po natin na uulanin po ang malaking bahagi ng western parts ng ating bansa. Kabilang na nga po dyan ang Ilocos Region, dito din po sa may Zambales, Bataan area, pati na rin po ang Metro Manila at dito po sa may Mindoro. Aside from that, asahan din po natin ang mga pag-ulan dyan po sa may Quezon area and pati na rin po dito sa may Bicol region. Kaya mas dadalas po yung ating mga thunderstorm activities sa mga nabanggit na lugar. Para naman po sa may Northern Luzon area, ang nalalabing bahagi po nito, ay asahan po natin ang mas improved weather conditions compared po ng mga nakaraang araw, pero mataas pa rin po yung tsansa ng mga isolated or localized thunderstorms. Para po sa ating agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius. Pumunta naman po tayo dito sa may Palawan, Kabisayaan at sa Mindanao. Asahan pa rin po sa western sections ng ating Kabisayaan at Mindanao, pati na din po dito sa Palawan, ang maulap na panahon dahil pa rin po sa southwest monsoon. Mataas din po yung tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pero sa mga eastern sections naman po ng ating bansa, asahan po natin ang magandang panahon. So pwede pong uminit po talaga, lalong-lalo na po dyan sa may Davao area. Posible po na maging mainit po yung ating panahon dyan. Kaya sa buong Pilipinas po, magdala pa rin po tayo ng payong panangga po hindi lang lamang sa mga pag-ulan, pati na rin po sa tinding sikat ng araw. Agwat ng temperatura po dito sa may Zamboanga area, 25 to 31 degrees Celsius, pati na din po sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman po sa ating sea conditions, wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa, ngunit nasa moderate pa rin po o katamtaman
ang wave height natin o pag-alon dyan po sa may northern Luzon seaboard. So aabot po ng hanggang 1.2 to 2.1 meters ang ating aasahan na pag-alon. So yung 2.1 meters po ay pwede nating ihalin tulad po yan sa mahigit isang palapag na gusali. Kaya mataas po yan, delikado po siya para sa ating mga sasakyang pandagat na maliliit. Kaya para sa manlalayag natin, risky pa rin po ang paglalayag, lalong-lalo na sa maliit na sasakyang pandagat, dyan po sa may Northern Luzon area. Para naman po sa nalalabing seaboards ng ating bansa, light to moderate naman po ang ating pag-alon, abot po ng 0.6 to 2.1 meters ang ating asahan. Ito po ang ating 3-day weather outlook naman po sa may Luzon area. Asahan po natin ang maaliwalas na panahon dito po sa may Metro Manila, Baguio City, and Legazpi City from Saturday hanggang Monday po yan. Pero idagdag ko lang po dito para po sa mga nasa western sections ng Luzon, kabilang na din po dyan ang Ilocos Region, pati din po ang Zambales, Bataan, and sa may Mindoro area, asahan po natin ang mga pag-ulan dahil po sa southwest monsoon o habagat. Pati na din po dito sa may Metro Cebu, Iloilo City, and Tacloban City, magiging mainit po ang ating panahon na may chances lamang po ng mga isolated or localized thunderstorms pagdating po ng hapon at gabi. At yung mga thunderstorms na yan ay kailangan pa rin po tayong mag-ingat dahil po yung mga banta nito ay pwede po yung malakas na pagbuhos ng ulan at yung mga pagkidlat at pagkulog. Kaya delikado pa rin po yung mga banta ng mga thunderstorms na yan. At dagdag ko rin po dito sa may western sections pa rin po ng ating Visayas na area ay kailangan po silang mag-ingat dahil posible po yung mga mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may Palawan over the weekend. Para naman po sa may Mindanao, Metro Davao, Cagayan de Oro City, and sa Zamboanga City, maaliwalas din po ang ating panahon, bahagyang maulap hanggang maulap lamang po ang ating papawirin na may chances lamang po ng isolated or localized thunderstorms over the weekend. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay lulubog mamayang 6:19 p.m. at sisikat naman po bukas ng 5:42 a.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po at i-follow ang mga social media pages ng Pag-asa sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po ang aming website sa pag-asa.dost.gov.ph at sa panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto.